kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-coordinate. Huwag kami ang tiktikado. Alright mga tol, pag-usapan po natin ang naging balita po, ilan po sa mga naging update dito sa nakalipas na araw ng pag-uumpisa po ng pagrarally ng mga INC. May nag-usapan po ngayon dito sa internet, no, sa mga balita itong pagpapaalis o tila pagpapalayas po ng INC sa mga uniformadong pulis, no? So, iyon po yung pag-uusapan natin sa video na ito. At hindi na natin pagtatagalin yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So, umpisahan na natin to. Let's go! Alright mga tol, so umpisa na nga natin itong pag-uusap patungkol dito kung tama nga ba itong ginawa ng mga INC sa pagpapalayas o tila pagpapalayas, pagpapaalis sa mga pulis na nakasuot po ng kanilang mga uniforme, no? Bago tayo magbigay ng kumpletong opinyon sa bagay na ito, syempre panoodin muna natin yung buong balita para solid po at alam natin lahat, no, kayong mga nakakapanood kung ano po yung nangyari exactly. Play natin yung balita. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto naming maging mapayapa at gusto naming ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-coordinate. Huwag kami ang tiktikado. Hayaan nyo mga kapatid na umalis silang mapayapa. Hayaan nyo. Sa patay sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na mali. Do not follow an illegal order. Okay guys, so nakita naman po natin kung ano po yung naging kaganapan dito, no? Actually, hindi ko naman kilala kung sino po yung nagsasalita sa mikropono. Maybe meron siyang katungkulan o posisyon dyan sa INC. Anyway, back to the topic. Ang pinag-uusapan dito ay yung ginawa na pagpapaalis sa kung saan nakalugar po yung mga pulis na nakita po natin sa video, sa distansya o layo na nakita ninyo sa pinilay po natin balita, 'di ba? So ayan po, no, coming from here to them dito sa mga pulis, no. Ayan po, ganyan po ang agwat, no, parang isang tawirang kalsada. Tignan po ninyo maigi. Andiyan po, no. Ayan. So ayan po yung agwat, no, ayan. Ba, ito yung mga tao tapos ganon. Parang track and field na malawak.
Ganun po ang layo sa kanila. At kung pag-uusapan po natin yung parameters o distansya na sila po'y legal na dapat po'y naroroon sa distansya na yaon, dapat po ito'y kung titignan natin, no? Ma-verify natin. Kasi tayo mga nanonood, di naman natin alam kung hindi ba sila dapat yan o dapat ba silang narariyan. Diba? Sa ating mga viewers, di natin alam yun. Ang nakikita lang natin, 'di ba? Kung ako po ang tatanungin ay yung siyempre yung kung paano pinaalis. Kung ano yung mga salita na ginamit, 'di ba? Pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Ano pa ba? Yung tono, pagsigaw, kahit naka-mikropono, 'di ba? Kayo po ang humatol kung ito ba'y nararapat. Ito ba'y nararapat na gawin sa ating gobyerno, sa mga unipormadong opisyal ng pulis, 'di ba? Kayo pong mag-isip. Kung ako po kasi ang tatanungin, no, wala tayong sinasabi na kahit ano pa sa magkabilang panig. Pero kung ako ang tatanungin, ako po'y naniniwala na ang gobyerno, iyan po ay tatag ng Diyos. Maaring nandiyan po yung mga corrupt na opisyal. Maaring hindi perpekto, maraming korupsyon talaga. Pero the government itself as a whole, hindi po yan dapat dinidisrespect. And the way na nag-talk yung lalaki sa mikropono, kayo po mag-isip. Do you think may respeto ba itong ginawa nila na ito, sa especially sa mga pulis po na ito or sa head nila o sa nag-order sa kanila? Dapat ba na sabihin natin, let's say mali sila, 'di ba? Ito ba yung dapat na magiging reaksyon ng mga tao po na ito, 'di ba? Kasi dito yung mga tao nagre-react na, no? Parang kulang na lang i-boo. Yung boo, 'di ba? BOO, boo, ganoon, 'di ba? So, hindi ko alam, no? Kayo po mag-isip. Pero kita naman niyo, dama naman ninyo, parang gaganunin na ng mga tao, 'di ba? Tingnan po ninyo maigi. Tingin nyo tama ba yung ganyan reaction? Diba? Hayaan nyo mga kapatid na umalis silang mapayapa. Pero in fairness, 'di ba, parang inaawat na rin sila, 'di ba, nung nasa mikropono. At ibinaling na lang nakasunod ay sumusunod lang 'yan sa mga order ng mas mataas sa kanila. Anyway, 'di ba? Ang lalakaran kasi ay dapat nandun pa rin po yung respeto, 'di ba, sa mga tao, especially sa mga nasa government. Ay akalagay po yun sa Biblia na hindi po natin i-disrespect yung mga tao riyan, bagkus nandun po yung pag-ibig, yung paggalang po sa kanila despite ng marami pong mga problema sa bansa po natin, korupsyon, etc. So kahit ano pa man, no, wala rin naman tayo masyadong sasabihin dito sa INC maliban dun sa kanilang paraan, no, na I think medyo overreact na rin, diba? Kung titignan mo maigi, na tila sinalaula na sila. Kung makikita naman natin ay may layo pa rin naman, distansya, hindi naman talagang pumunta sa kanila. Pero hindi naman natin alam kung ano ba talaga dapat ang distansya nila. Baka yung INC alam nila, diba? So dapat alam din naman mga kapulisan yon. Pero diba, kung titignan na lang natin, diba, yung pagrarally na lang, yun ang pag-uusapan. Para sa akin po, sa akin in personal na opinion, lahat ng sinasabi ko ay disclaimer lang po, ito po yung aking opinion lamang. Pero kung ako po ang tatanungin, ang pagrarally po na ito na pagpapakita daw ng transparency ang hinahanap ng mga tao, especially sa INC, hinahanap nila ang transparency, marami po magiging question o magko-question sa kanilang ipinaglalaban. Dahil number one, si Sara, Vice President Sara, 'di ba? Mayroon pong issue ng korupsyon. Iimbestigahan pa lang ano pong ginawa ng mga DDS sa Senado.
ano pong ginawa ng kanilang kasamahan, si Marcoleta, 'di ba? Kasama po sila sa nag-archive ng investigasyon. Hindi naman po paghatol 'yon, 'di ba? Ang investigasyon po, on trial po, isang investigasyon po 'yan. 'Di ba? Para mapatunayan kung siya po'y wala talagang kinalaman, siya ba'y guilty o hindi. 'Di ba? Yun po yun. Pero doon pa lamang po sa investigasyon ay in-archive na. Yan po yung masakit na katotohanan. At kasama po si Marcoleta sa gumawa ng paraan para ito'y archive. Tama po. Pero, 'di ba? Sa INC again, wala po silang komento patungkol diyan sa wala po akong nakikita na malinaw na sinasabi ay dapat ngang imbestigahan si Sara Duterte. Wala, no? Sila against sila sa impeachment. Pangalawa, 'di ba? Si Marcoleta may issue ng hindi pagsasabi ng katotohanan o tila lalabas na pagsisinungaling sa mga mamamayang Pilipino. Hindi sinabi yung sa SOSE, 'di ba? Hindi binanggit yung malinaw at buong detalye sa SOSE, ang kanyang deklarasyon, kung mayroong bandonasyon, etc. Hindi niya sinabi lahat doon at lalabas na hindi po yun transparency. Pero again, may komento ba dito na tahasan na kinukondena yung ginawa ni Marcoleta doon? Diba wala naman tayong maririnig. Iyan po ang ilan sa mga bagay na pwedeng questionin sa kanila ng mga tao. Kaya kahit ibuhos yung dami ng kanilang mga tao dyan, yung mga Pilipino po, hindi po yun makikita as magiging maganda, kasi magiging selective justice po tayo. Dapat ang hustisya ay para sa lahat, hindi para tuon sa mga sinusuportahan lamang, katulad po ni Sara Duterte at ng iba pa, no? Hindi para sa kanila lang dapat ang justice. Dapat ang justice ay iserve para sa lahat, dahil yun ay trabaho ng gobyerno. So ikaw, anong masasabi mo dito? Ito po yung aking opinion lamang. Kung ikaw, ibang opinion mo o anumang opinion mo, i-comment mo yan. Tatry natin yan as much as possible. Magre-reply po ako. Mag-usap tayo sa comment section kung meron kang masasabi o anumang masasabi mo dito. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.